So yun guys, magandang araw po sa inyong lahat, no? So update tayo kay former President Rodrigo Roa Duterte. So nabalitaan natin sa news na uuwi na nga daw yung anak niya, si Sara Duterte, no? Vice President Sara Duterte, no? Tapos si Robin Padilla ay na rin sa Facebook page niya, umuwi na rin siya dito sa Pilipinas. So yun guys, update lang natin, no? So yun, haharapin na lang talaga siguro niya, bahala na yung abogado niya. Alam naman natin, tiwala naman ako doon sa mga abogado niya na magagaling talaga yon. So ayun, tiwala naman ako doon na malalampasan niya yung mga pagsubok na to ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alam natin na napakatalino ng tao na yun, napakatalino ng former president na yun, diba? So tiwala ako na malalampasan yun. At saka nandito naman kami, former president, nanalangin kami na sana makauwi ka sa lalong madaling panahon at hindi na abutin next year pa. Sana makauwi ka. So andito pa rin ang suporta ko. So, hindi magbabago yon. Ano pa mangyari, hindi magbabagong suporta ko sa iyo, former president, dahil napakarami ang nagawa mo dito sa ating bansa. Napakarami at hindi alam mo ba, hindi kung tutusin, hindi mabilang. Sabihin lang natin hindi na mabilang kasi napakarami, kasi gawa ng kung isa-isahin natin, di ba, matatagalan yung video na to. Pero siyempre yung mga previous na naging vlog ko, yung unang kong vlog, nagbigay ko ng reaction about sa kay former president sa pagkakip niya dito sa Pilipinas. Ang tawag doon pa lang masaya na ako sa mga nagawa niya. Mantakin mo ba yun, napapakinabangan ng milyon, bilyon pa nga na Pilipino yung mga nagawa niya. Okay? So doon pa lang, kahit maliit na bagay, siyempre lahat tayo, kahit maliit na bagay, pasalamat tayo. Kaso nga lang, sa nangyari, di ba? Parang yung former president natin, lahat ng nagawa niya, parang baliwala. Parang ano nangyari? Kasi nga, sinuko siya sa ibang lahi. Kumbaga, mayroon naman tayong dito, iba, justice system. Kumbaga, gumagana naman ang justice system natin dito. Di ba? Ba't hindi dito siya? Kasi dito rin naman siya nagkaroon ng yung sabot sa war on drugs daw eh. War on drugs daw. Ayun guys. Ako kaya nagsasabi akong daw kasi naging effective pa rin naman yung war on drugs niya. Dawa nang naging safe tayo. Aminin mo natin kung hindi. Naging safe ang bawat kalye natin ng panahon niya dahil yung mga pusher, drug addict, di ba? Kusang nagsipagsuko. Yung iba kung ayaw magbago, ay yun ang nawawala sa ating at ang mahirap lang naman doon sa nangyari talaga sa war on drugs kasi nga mayroon din mga involved na, di ba, nasa mga uniform personnel. So nangyari siguro di ba? Hindi natin masabi. So para sa akin, effective yung nagawa niya doon sa war on drugs niya nung panahon niya, di ba? Kasi ako ramdam ko naman yun nung panahon na yun kasi ako nakikita natin sa mga paligid natin, matahimik talaga, di ba? Pag uwi tayo ng galing trabaho, hindi tayo magdadalawang isip na baka mamaya hold up tayo o mayroong biglang addict na tayo, di ba? So yun, di ba? Nung panahon niya hindi nakakatakot nung panahon niya dahil, di ba? Kung wala ka namang ginagawang masama, ba't ka matatakot? Okay. So yun, ang mahirap lang kasi may mga nadadamay nung panahon niya nung ino-operate yung war on drugs. Di ba? Kasi ngayon may mga masamang tao na hindi sumunod, ayaw sumuko, di ba? Ayaw magbago. So yun lang naman doon. Doon pa lang napakalaking bagay na yun. Naging tahimik, naging peaceful ang ating, kahit sandaling panahon yun, naging peaceful ang paligid ng ating bansa. So ayun guys, di ba nung nagsusuna nga siya halos palakpakan pa yung mga nasa pwesto sa gobyerno nagsusuna siya dahil sa naging effective naman talaga, di ba? So ito pa guys, additional ko lang, wala yatang presidenteng nakagawa dito sa ginawa niya, no? Sa tagal na ng panahon, wala pang nakagawa.
Diba? Yung, alam mo ba yun, yung mga billionaire na mayroon pala mga tax liability, no? Kilala nyo na po yan. Naibalita rin naman yan, hindi naman to fake news, no? Napanood ko naman sa mga balita yan, yung Philippine Airlines, yung nagkaroon sila ng liability sa air navigation, di ba? Charges. So, siningil yun ng billion ni former president at binalaan lang yun ng 10 days yata yun. Nung suna niya, di ba? Within 10 days, nibalita yun na sa mga pahayagan na nakapagbayad nga si may-ari ng Philippine Airlines. So ayun, pinaka malaking yun talaga sa kanya, mga highlights ng panahon niya. Tapos pangalawa, yung sa Mighty Corporation. Ang Mighty Corporation, napakalaki na wala yung tax liability ng ilang taon, hindi na sisingil ng ating gobyerno. Pero nung panahon niya, binalaan din yun. Ilang araw lang din. Ilang araw lang din talagang nakapagbayad. Alam mo ba, yung binayad nun, ginamit din sa rehabilitation ng Marawi. Diba, doon nagkaroon doon ng martial law at nasira yung mga gusali doon. So, yun guys, talagang, alam mo ba, yung lumpa lang. Doon makikita yung presidente na may sincerity at may malasakit sa ating bansa. No? Ito pa, yung last guys, hindi lang last pala, marami pang iba. Dadagdag ko na lang din yung Pasig River natin. Ay, nako, alam niyo naman yan. Dumating ako dito sa Maynila, kasi taga-probinsya rin ako, taga-Samar ako. Dumating ako dito sa Maynila, yung kalat ng mga lansangan, lalo na dito sa, ano ba yan, sa may Baclaran, ang kalat yan dyan, sa Pasay, diba, yung mga lansangan dyan, ng kakalat, ng dudugyot. Tapos kung, diba, di maayos, kumbaga magulo. Tapos, yung sa may Divisoria, diba? Pero nung umupo siya, kita nyo naman, talagang yung Pasig River, Manila Bay, na ilang presidente ang dumating or dumaan, walang nakagawa. Pero nung siyang umupo, Pasig River nilinis. Makikita nyo yung Pasig River, napakaganda na. Diba? Tapos yung Manila Bay, naging issue pa. Pero tingnan natin, napakaganda ngayon. Para sa akin, kahit ginastusan man yun ng malaki, at least, di ba, ngayon, napapasyalan ng ating mga kababayan. Yan ang pinakamaganda doon. Tapos, ano pa ba? O, di ba, yung mga lansangan natin, lahat ng mga, tawag doon, bawat lungsod bawat lungsod dito sa Metro Manila, binalaan niya na palawakin o dagdagan yung espasyo, yung mga daanan, yung highway, palawakin. Siya rin ang nakagawa doon. Di ba, may mga masisikip na lansangan, gusto niya hindi dapat maraming nagpaka-parking o ano. Yung ginawa niya, yung magiging tawag doon, disiplinado. Kasi napakaganda, kasi parang sa trabaho lang yan guys. Kung nagtatrabaho kayo, parang sa trabaho lang yan. Kung disiplinado lahat ng empleyado, hindi magiging maganda ang operation. Parang sa Pilipinas lang din yan. Kung disiplinado tayo lahat, di ba? Magiging maganda ang ng bansa natin. So yun lang naman guys, ang pinaka-bagit talaga, todo suporta ko pa rin kay former president. So makikita naman natin guys, makikita natin na napakarami billion na Pilipino all over the world, sa ibang bansa, na talagang sumusuporta pa rin. Makikita niyo naman sa mga news, yung comment doon, halos positive talaga yung makikita mo, yung mga comment doon sa mga pahayagan pag binalita about kay former president. So positive lahat ang makikita doon, diba? Although mayroon doon, pero mga yun, yung account, hindi dami account, hindi naman totoo yung legit yung account, yung mga nagko-comment. Pero yung nagko-comment na doon, na para about kay former president, yung naninindigan kay former president, legit account, makikita niyo yan. So yun ang totoo, hindi daya. So yun mahirap talaga. So ang gawin lang natin guys, so napakalapit na yung halalan natin, piliin natin yung tama, vote wisely guys. Kumbaga,
ipiliin natin yung bago. Wag na yung mga luma. Kasi yung luma, guys, alam niyo naman yan, di ba? Nagdaan na sila pero ano ba nagawa nila sa bansa? Di ba? Puro kontra lang. Lahat ng pagbabago, kinukontra lang. So ako, para sa akin, ako bilang isang Pilipino, boboto ako ng tama. Doon tayo sa ano, sa mga abogado para may alam sa batas talaga, pero ay mamuto sa mga ano na yan, sa ibang ano, line up na dating senador na pero wala man nagawa. So doon tayo. So ako guys, yun lang naman. Maraming salamat sa mga supporters natin, sa mga ano natin, followers dito sa Facebook, YouTube, and TikTok. Maraming salamat and God bless you all guys.